Laking gulat ng dalaga nang malaman na ang nakasiping pala niya ng isang gabi ay walang iba kundi ang dati niyang kasintahan. Nabuntis siya, ngunit umalis siya kasama ang anak niya. Makilala kaya ng anak niya ang ama nito? Ating alamin ang buong kwento. Nakarating na ako't lahat sa lugar na tinutukoy ng kaibigan ko kung nasan daw si JL. Hindi ko pa rin makita ito. Kanina pa ako palinga-linga, ngunit hindi ko talaga mahanap si JL. Ang sabi ng kaibigan ko ay dito palagi naglalagi yung lalaking kamukha ni JL at hindi raw ito maaaring magkamali. Si JL daw talaga ang lalaking nakita nito, base na rin sa mga litratong ipinakita ko rito. Kung totoo man ang sinasabi ng kaibigan ko, sana nakita ko na si JL kanina pa pero hindi. Hanggang sa dumako ang tingin ko sa madilim na bahagi ng lugar na yun at naaninag ang lalaki nakatingin sa gawi ko. Sa hindi malamang dahilan, kumabog ng malakas ang aking dibdib. Naglakas loob akong tumayo upang tumungo sa gawin ng lalaking yun. Ngunit bago pa ako tuluyang makalapit, tumayo na ito at mabilis na naglakad. Kaagad na napansin ko ang bulto ng katawan nito. Magkasing tangkad ito at si JL kung hindi ako nagkakamali. Natarantakot ito'y sinundan. Hindi ko alam kung may nakapansin ba sa pagsunod ko sa lalaking yun. Ngunit desidido talaga akong kumpirmahin kung si JL nga ba ang lalaking ngayon ay sinusundan ko. Pabilis ng pabilis ang paglalakad ng lalaki na para bang aware ito na sinusundan ko to. JL, tawag ko rito nang hindi makatiis. Lakad-takbo na ako habang nakabuntot sa mabilis na paglalakad ng lalaki. JL, hindi sinasadyang madulas ako sa pasilyo at bumagsak sa sahig. Napadaing ako sa sakit ng binti ko at umangat ng tingin. Unti-unting lumingon sa gawi ko ang lalaki at, JL, hindi ako lasing. Maliwanag sa pasilyong yun at kitang-kita ng dalawang mata ko ang lalaking ngayon seryosong nakatingin sa gawi ko. Sa hindi malamang dahilan ay napaluha ko. Masaya akong nasa harap ko na ngayon si JL. Gusto kong tumakbo upang yakapin siya pero sobrang sakit na mga binti ko at hindi ko magawang tumayo. Humakbang naman siya at akmang dadaluhan ako nang may biglang tumawag sa kanyang pansin. Babe? Isang babae ang lumapit kaagad na yumakap kay JL. Nakatutok sa kanilang dalawa ang aking tingin kung kaya't kitang-kita ko ang pagyakap ni JL pabalik doon sa babaeng yun. At sa tagpong yun, tuluyan nang nawasak ang aking puso. Is now with someone else. Kaya pala niya ako iniwan dahil may iba na siya. Dahil madali lamang akong palitan. O baka ni minsan, wala talaga ako sa kanyang puso. Sa kabila ng pananakit ng binti ko, nagawa akong tumayo at mabilis na umalis sa harap ng mga ito. Ngunit muli akong napadaing nang sumakit ang kaliwang binti ko at muntikan na akong bumagsak, ngunit nasa loko ni JL. Kumawala ang isang hikbi na kanina ko pa pinipigilan. Gusto kong magsalita, ngunit tila napipi ako at huli na nang mapagtanto na pinangkuna ako ni JL. Ang init ng magkadikit naming mga balat ay umusbong. Sobrang pamilyar na pakiramdam ang namayani sa buong sistema ko nang maramdaman ang init na mga bisig niya na ngayon. Karga-karga pa rin ako. Ilang saglit pa, pumasok siya sa isang silid na karga-karga ko at banayad na iniupo sa sofang naroon. Pagkuway bahagya siyang lumuhod at maingat na hinubad ang sandals na suot ko. Tahimik lamang ako nakamasid sa kanya at ilang saglit pa nang tuluyan niyang matanggal ang suot kong sandals at saka siya nagangat ng tingin. Ang daming katanungan sa isip ko, kagaya ng sino ang babaeng yun kanina? Bakit tinawag nito na babe si JL? Napapalunok ako sa titig na ginagawad ni JL sa mukha ko. Tila ba kinakabisan nito ang bawat anggulo ng mukha ko. Masakit pa ba? Iyon ang kauna-unahang salita na narinig ko mula sa kanya simula nang magkahiwalay kami. And damn, I really miss his voice. Hindi ko nagawang sumagot dahil abala ako sa pagtitig sa mukha niya. Banayad niyang hinaplos-haplos at hinilot ang aking binti na ngayon, medyo masakit pa rin. Ngunit sa bawat pagsayad ng mga palad niya sa aking balat, nababawasan ng pananakit nun at paglaon, unti-unti ring nawala. Masakit pa ba? Muling tanong niya na sinagot ko ng isang mabilis na iling. Now, subukan mong tumayo't humakbang. Utos niya ngunit ilang segundo pa bago ko ginawa ang sinasabi niya. Tumayo ako ng dahan-dahan at nang makatayo, humakbang na ako. May kaunting ikapas sa paghakbang ko ngunit hindi na gaano. Hindi kagaya kanina na sobrang sakit talaga.
Pwede ka nang umalis. Tumingin ako sa gawin niya nang sabihin niya ang mga katagang yun. Ganoon lang yun? Pinapaalis niya na ako? Hindi niya ba ako na-miss? Ang dami ko pang gustong itanong sa kanya. Palalagpasin ko pa ba? Napabuntong hininga ko at bumalik sa sofa na kanina'y kinauupuan ko. Kumunot naman ang noo ni JL sa ginawa ko. Akala ko ba umuwi ka na sa atin? Tanong ko rito. Yun kasi ang alam ko, kaya nga nangamba ko na baka hindi ko siya maabutan sa Maynila at magkasalisi kami. Humakbang siya at naupo sa bandang kaliwa ko. Isang dipa ang distansya namin. Kababalik ko lang. Sagot niya na ngayon ay sa pintuan nakatingin. Napayuko ako at muling naglakas ng loob na magtanong. Sino yung babae kanina? Sa naging tanong ko na yun, napatingin siya sa gawi ko. Si Nichelle. Tipid na sagot niya. Kaibigan mo? Sa tanong na yun, umaasa ko na oo yung isasagot niya, ngunit hindi. No. Ako naman ngayon ang tumingin sa gawin niya. Ano? GF ko. Putol niya sa anumang sasabihin ko. Umawang ang aking labi. Girlfriend? Kailan? San sila nagkakilala? Bakit ang bilis? So gano'n na lang yun? Aalis siya at susuko sa akin at pagkatapos may ipapalit na pala siya sa akin? Sumuko siya dahil ang bilis lang akong palitan. Parang hindi ko kakayanin ang mga nalaman ko at gusto ko na lang sanang umalis sa silid na yun, pero hindi ko magawa. Para ako nadudurog sa sakit. Ilang minutong katahimikan ng namayani bago ko napagpasyahang umalis. Aalis na ako. Sabay tayong paalam ko kay JL at tinungo ang gawin ng pinto. Gustuhin ko mang kumprontahin si JL, pero para saan pa? Unti-unti nang naging malinaw sa akin kung bakit siya sumuko. Iniwan ako at hindi na nagpakita. Hinintay ko na magsalita siya bago ako tuluyang lumabas. Ngunit wala ako narinig na kahit ano mula sa kanya. Kaya pala ni hindi niya na ako hinayaang magpaliwanag nung araw na iniwan niya ako. Hinayaan niya ako umalis na walang kahit na anong paliwanag na siyang gustong gusto ko marinig mula sa kanya. Mapatak ang luha sa magkabilang pisngi ko nang bumalik ako sa loob kung saan nakasalubong ko si Azzy, ang kaibigan na nagsabi sa akin ng kinaroroonan ni JL. Sai, saan ka ba galing? Kanina pa kita hinahanap. Napansin ko ang lalaking tahimik na nakatayo sa likuran ni Azzy. Nakatingin ito sa gawi ko at hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng pagkailang. Sai, si Kuya Teo pala, kapatid ko. Kuya, kaibigan ko si Sai. Siya ang sinasabi ko na makikituloy muna sa bahay natin. Pagpapakilala ni Asi sa akin sa lalaking kapatid pala nito. Humugot ako ng malalim na hininga bago tinanggap ang nakalahad na kamay ng lalaking nagngangalang Teo. What happened? Nakita mo ba siya? Sunod-sunod na tanong ni Asi pero hindi ko to sinagot. Medyo masakit pa rin ang binti ko ngunit hindi ko yun inalintana. Nais kong makalis sa lugar na yun sa lalong madaling panahon. Gusto ko mapag-isa at umiyak ng umiyak at sa mga pinapakita ko, hindi na magawang magtanong pa ni Azzy nang makasakay kami sa sasakyan ng kuya nito na nasa labas lamang ng hotel na yun. Pagdating sa bahay ni Azzy, hinatid niya ako sa silid na tutuluyan ko. Mabuti na lamang at mayroon akong kaibigan na katulad ni Azzy. Malayo man kami sa isa't isa, hindi nagbago ang friendship na nabuo sa pagitan namin. Nang mga panahon na nagbakasyon siya sa probinsya sa lugar ng kanyang yumaong lola kung saan ako nakatira. Sai, is there something happened? Baka sa tono nito ang pag-aalala. Gusto ko muna sana mapag-isa, Asi. Bukas na lang tayo mag-usap, please. Napabuntong hininga si Asi sa aking pakiusap. Basta kung kailangan mo ng kausap, tawagin mo lang ako ha. Feel at home. Kung may kailangan ka, huwag kang mahiyang magsabi. Yun lang at lumabas na si Asi. Dahan-dahan at malamyang naupo ako sa kamang naroon. Iniisip ang mga nangyari kanina sa hotel. Bakit GL? Bakit sinasaktan mo ko ng ganito? Aware ka man lang ba na nasasaktan mo ko? Ganoon na ba kalaki yung kasalanan ko sa'yo para gantihan mo ko ng ganito? Akala ko ba kahit anong mangyari, tayo at tayo pa rin? Pero bakit ang bilis mo lang akong kalimutan? Ni hindi mo inalamang totoo at sinukuan mo ko? Mahal na mahal kita, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka kasi pinanghawakan ko yung mga pangako natin. Kinabukasan, mag-aalas 9 na ng umaga pero wala pa rin akong balak na bumangon. Masyadong malamya ang katawan ko ng araw na yun. Kung kaya't pinili ko na lamang ang magkulong. Kanina pa rin katok ng katok sa pinto si Asi hanggang sa hindi na nga ito nakatiis at pinili ng buksan ng pinto ng kwarto na aking kinaroroonan.
Sai, are you okay? Naabutan kasi niya ako nakatagilid ng higa at bahagyang nakabaluktot. Come on, mag 10 AM na oh, wala ka pa rin bang balak na magkwento? Hay, alam mo bang hindi ako nakatulog dahil sa pag-iisip kung ano nga bang nangyari sa'yo kagabi? Naramdaman ko na ang bahagyang paggalaw ng kama na siyang hudyat ng pag-upo ni Asi sa likuran ko. Bahagya ko itong nilingon pag kuwa'y dahan-dahang umupo sa kama. Now, tell me everything. Nakita ko nga siya kagabi, Azi. Tama ka, siya ngayon. Sa sinabi ko, hindi nagsalita si Asi at batid kong mas lalo itong naging interesado sa mga susunod ko pang sasabihin. Pero wala naman ako narinig na kahit na anong paliwanag sa kanya. At bukod dun, saglit akong huminto sa pagsasalita at bumuntong hininga. Meron na siyang iba. May girlfriend na siya, Asi. Napahagulgol na ako ng mga oras na yun. Sa dami ng luhang naiyak ko kagabi, bakit meron pang natira? Bakit hindi maubos-ubos? Shh, tahan na Sai. Maybe may rason kung bakit ganyan ang sitwasyon nyo ngayon. Sabi mo nga diba, nakita kanyang kasama yung ex mo. Sino ba namang BF ang matutuwa ron? Oo, pero sana hinayaan niya ako magpaliwanag. Hindi yung iiwan na lang niya ako basta, Asi. Napayakap ako kay Asi at naramdaman ang bahagyang paghagod nito sa aking likuran. Mas lalo ako napahagulgol sa balikat nito, ngunit medyo gumana ang kaninang mabigat na dinadala ko. Anong gagawin ko? Hindi ko matanggap na nawala na siya sa akin. Sabay kalas sa yakap ni Asi na saad ko. Hinaplos nito ang luha ang pisngi ko at saka nagsalita. Don't worry, gagawin natin lahat, maibalik lang sa'yo si JL. Umiling ako sa sinabi nito. Hindi ko na yata magagawa yun. Kung yun man ang tinutukoy ni Asi, siguradong tatanggi ako. Hindi ko na ipagpipilitan pa yung sarili ko sa isang lalaki. Hinding-hindi na. All we have to do is to talk to Kuya Teo and convince him to be your fake boyfriend. Pag silosin mo si JL, ipakita mo sa kanya na mahal mo si Kuya Teo at si Kuya ang dahilan kung bakit ka lumuwas rito. Siguradong kapag may natitira pang pagmamahal si JL para sa'yo, hindi siya makakatiis kapag palagi kanyang nakikita kayo ni Kuya Teo na magkasama. In that way, siya mismo ang aamin sa'yo at hindi mo na kailangan pang ipagsiksikan yung sarili mo sa kanya. Mahabang paliwanag ni Asi sa naisip nitong plano. Saglit ako nag-isip, as if naman papayag ang kuya nito sa gustong mangyari ni Asi. Don't worry, ako nang bahala kay kuya. Malakas ako ron, kaya tiyak papayag yun. Tila nabasa ni Asi ang aking iniisip. Pero paano kung hahayaan lang ako ni JL? Paano kung wala siyang pakailam? Eh di sa ganyang sitwasyon wala na tayong magagawa pa. Tumingin ako sa gawin ni Asi. Hahayaan ko si JL? Hahayaan ko ba siya na mapunta sa kamay ng iba? Hahayaan mo siya, Sai. Alam mo kung bakit? Kasi hahayaan ka rin niya kay Kuya Teo kung ganoon. Ang galing talagang magbasa ng isip ni Asi. Palagi na lang nitong nahuhulaan yung mga nasa isip ko. Pero maaaring tama to eh. Maaaring mag-work yung ideya nito. Pero maaari ring hindi. Walang masama kung papayag ako. Asi, kamusta yung pinag-usapan ninyo ng kuya mo? Kaagad na bungad ko kay Asi nang pumasok siya sa kwarto na aking kinaroroonan. Pumayag siya, Sai. Sabay upo sa sofa na sagot nito sa kanya. Bakas naman ang kasiyahan sa mukha nito. Really? Ang dali naman palang kausap ng kuya mo, no? Pero hindi kaya nakakailang iyon, Asi? Halos hindi pa nga kami nagkakausap ng kuya mo. Ano naman ang sinabi mo't napapayag mo siya? Naupo si Asi sa harap ko, tsaka inabutan ako ng isang mangkok ng potato fries na sa tingin ko, ito mismo ang gumawa. Basta, mabait naman si kuya kaya wag kang maiilang sa kanya. Malay mo kung ayaw talaga ni JL sa'yo, magkatuluyan pa kayo ng kuya ko. Sabay nguya at napasandal pa sa sofa si Asi. Hay naku Asi, tigilan mo nga yan, as if naman no. Nakita kong natawa si Asi sa naging reaction ko. Mamaya daw pupunta kayo dun, sabi ni kuya. Bahagyang namilog ang mga mata ko. Mamaya agad? Parang hindi pa yata ako handang makita si JL mamaya. Sasama ka ba, Asi? Hindi na. Paano magsiselo si JL sa inyong dalawa ni kuya kung nandun ako? Mas maganda nga yung kayong dalawa lang nang sa ganun isipin ng JL na yun na boyfriend mo nga si kuya. At saka dapat, sweet kay ni kuya mamaya. Tila kinikilig pang tura ni Asi. Sa sinabi nitong yun, pinandilatan ko to ng mata. Like kung ano-ano na lang yung naiisip nito. Ngumiti lamang ang bruha at iniwan na ako sa sala. Papanik sana ako ng hagdan nang marinig ang pagtunog ng aking cellphone.
Sinagot ko yun sa kabila ng hindi naman nakarehistro sa phone ko ang number ng tumatawag. Hello? Ilang segundong katahimikan. Hello, sino to? Muling tanong ko, ngunit hindi pa rin sumasagot ang nasa kabilang linya. Bumuntong hiningakot ko sanang pinatay ang tawag. Tumuloy na ako sa itaas at takma na sanang magbibihis nang marinig na naman ang pagtunog ng aking cellphone. This time, text message naman yun. Kumusta araw mo? Text ng kung sino na agad ikinakunot ng noo ko. Gayon pa man, naging interesado ko kung kaya't nag-reply ako dito. Sino to? Reply ko sa mensahe at ilang saglit lang nag-reply naman ito. Secret admirer mo, nakita kita kagabi may kasama kang lalaki at babae. Sino yun? Napawang ang labi ko sa nabasang reply nito. Sinong baliw naman kayang mantitrip sa akin sa pamamagitan lang ng text at tawag? At saka paano niya ako nakita kagabi? Paano niya nakuha yung number ng cellphone ko? Sino ka? Stalker ka ba? Umupo ako sa dulo ng kama, tsaka hinintay ang reply nito. Ilang minuto na ako naghihintay, ngunit hindi pa rin nagre-reply ang taong yun. Hinayaan ko na lang iyon at ipinatong sa bedside table ang aking cellphone. Pagkuway tumungo na sa banyo upang maligo. Wala kaming masyadong ginawa ni Asi hanggang sa matapos ang araw. Bumaba ako upang maghapunan ng saktong 6:00 ng gabi. Aalis pa naman kami ni Teo ng gabing yun. Nakapaghain na nang bumaba ako sa kusina at hinihintay ko na lang si Asi na bumaba. Ilang saglit pa, bumaba na rin si Asi kung kaya't nagsimula na kaming kumain. Kapwa lang kami tahimik hanggang sa matapos kami sa pagkain. Saktong 8:00 ng gabi nang dumating si Teo. Saglit lamang itong nagayos at inaya na akong umalis. Your seatbelt, Sai. Paalala ni Teo nang makalimutan kong ikabit ang aking seatbelt. Pagkatapos ay pinaharurot na nito ang sasakyan at binaybay ang daan papunta sa hotel kung saan naroon si JL. Pagdating namin doon, walang ipinagbago. Naroon pa rin si JL sa isang sulok kung saan nakita ko siya noong nakaraang gabi. Pero pinili kong wag siyang tignan at kumapit lamang sa kaliwang braso ni Teo. I am now wearing a knee-length fitted dress with matching stilettos. Batid kong sa bawat galaw ko, mayroong pares na mga mata na nakamasid sa akin. Mas lalo akong idinikit kay Teo ang katawan ko. Kung nakatingin man si JL sa gawin namin ngayon, pues magdusa siya o baka wala rin naman siyang pakailam. JL POV. Hindi nga ba't pinaubayan mo na siya, JL? Wala ka nang pakailam pa sa kanya. Pero bakit nandito na naman siya kasama ang lalaking yun? Sinasadya ba nilang pumunta rito? Napapadalas na ang pagtungga ko ng alak. Gusto kong umalis at bumalik na sa silid ko. But what the? Hindi ko magawang ilayo ang tingin ko sa ngayon sumasayaw na magkapareha sa dance floor. Parang gusto kong habulutin ng lalaking yon at itapon palabas. Bro, dahan-dahan lang sa pag-inom. Masyado pang maaga. Awat sa akin ni Alex na siyang kasama ko ng mga oras na yun. Hindi ako sumagot. Pagkuway muling lumagok ng alak. Nagiinit na ang dugo ko sa mga nakikita ko. Pakiramdam ko anumang oras. Sasabog na ako sa galit. Bro, parang pamilyar sa akin ang babaeng yan. Parang yan yung babaeng nakita ko sa wallet mo. Bahagya pa akong kinalabit ni Alex nang sa wakas mapansin nito si Sai. Kaya pala hindi maganda ang gabi mo eh. May kasama palang iba yung babaeng. Tumahimik ka nga. Ayoko marinig ang kahit na anong panunokso nito sa amin ni Sai. Tanggap ko na eh. Tanggap ko na hindi talaga kami para sa isa't isa. But damn, bakit ang sakit pa rin? At kung talagang tanggap ko na, bakit hindi ko mapigilang sundan? Natigil ang anumang iniisip ko nang biglang maupo sa harap ko si Sai. Hi JL. Walang ano-anong bati niya sa akin na pinarisan pa niya ng isang matamis na ngiti. She's really looks so happy. Isang tango lamang ang sinagot ko sa kanya. Pagkuway muling tumungga ng alak, noon tumayo si Alex at biglang tumikim. Excuse me, maiwan ko muna kayo. Yun lang at tuluyan na nga umalis ang loko. Sumikip ang paligid. Aware din ako na nakatitig sa akin si Sai. Bakit niya ginagawa to? Bakit hindi mo kasama yung girlfriend mo? Biglang tanong niya na dahilan kung bakit tinapunan ko siya ng tingin. I remember last night. Sino ba naman ang makakalimot nun? She's not here. Tipid na sagot ko na muling nagsali ng alak sa baso. Hinahayaan ka lang niyang uminom? Taas kilay muli niyang tanong. Hindi niya ako pinapakailamanan. Bakit ba ang kulit ng babaeng to? Ang daming tanong. Ni siya lang kausap niya, hindi ba? Tumango ulit ako at pilit na pinakita na hindi ako interesadong kausap siya.
Gusto ko sana kayong imbitahan. Saan? Walang kagana-ganang tanong ko rito. Malapit na kasi yung birthday ko eh. Since wala naman ako masyado mga kaibigan dito, gusto ko sana kayong imbitahan. Simple lang naman yun at doon tayo magse-celebrate sa resort ng kaibigan ko. And kaibigan na rin ang turing ko sa'yo. Iniimbitahan kita at isama mo na rin yung GF mo. Ngumiti pa siya ng matamis pagkasabi nun. Birthday niya kung kailan lagi akong hindi nakakadalo. Papalagpasin ko bang makasama siya sa araw na yun? Hindi mahilig sa party si Nichelle pero susubukan ko siyang kausapin. Sai, are you done talking to him? Biglang sulpot ng buwisit na lalaking yun. Kaagad namang tumayo si Sai at ngumiti sa lalaki. Sino ba ito sa buhay ni Sai? Oo, tapos na kami mag-usap. Na-invite ko na rin siya. Sagot naman ni Sai rito. Nakakuha na ako ng room. Tara na. Yaya rito ng lalaking yun. Room? Kwarto? Bakit sila kumuha ng kwarto? Kaagad na umasim ang mukha ko sa naisip. Umalis na sila sa harap ko at lumabas na. Anong gagawin nila? Sai POV. Napangiti ako ng maaninag ang biglang pag-iba ng mukha ni JL nang marinig niya ang sinabi ni Teo na nakakuha na ito ng kwarto para sa amin. Well, maganda yun. Ibig sabihin, naapektuhan pa rin siya kahit papaano. Hindi naman siguro sasama yung itsura niya ng ganun kung hindi siya apektado. Mag-aalas 7 na ng umaga nang ako ay magising. Wala si Teo sapagkat umuwi rin ito kagabi. Hindi kami pwedeng matulog sa isang silid sapagkat lahat ng iyon palabas lamang para kay JL upang isipin niya na magkasama kami ni Teo buong magdamag. Lumabas na ako sa hotel room na yun pagkuway tinungo ang elevator. Ngunit nakasalubong ko si JL na masama ang tingin sa akin. Tumigil siya sa harap ko at mataman akong tinitigan. Mula ulo hanggang paa, mula paa hanggang ulo. Ano bang iniisip niya? Nasaan na yung lalaking kasiping mo kagabi? Napasingap ako sa narinig mula sa kanya. Anong sinasabi niya? Obvious ba, Sai? Siyempre iniisip niya kung anong gusto niyong isipin niya. Wala siya, nauna nang umuwi dahil may trabaho. Ni hindi ko kinontra ang sinabi niya. Bagkus, hinayaan ko siyang isipin na nagsiping nga kami ni Teo, which is hindi naman talaga nangyari. Kitang-kita ko ang pagkuyom ng kamao ni JL pagkuway bahagyang nawala sa sarili. Anong plano mo? Pagkuway may panunuring tanong niya. Napamaang ako sa kanya. Sa dami ng hotel dito, bakit dito pa? Hindi na maipinta ang mukha niya. Bakit? Apektado ka ba, JL? Hamon ko pa sa kanya. You've changed a lot, Sai. Hindi ko lubos maisip na isa ka rin palang kaladkaring klase ng babae. Kaya pala isang kaladkad lang ng ex mo sa'yo nun. Sumama ka na kaagad. Sa sinabi niya, akmang sasampalin ko sana siya nang may pumigil sa kamay ko. Don't you dare slap my boyfriend. Nang tinignan ko ito, bahagya ako nagulat sapagkat ang GF nga ni JL yun. Bahagya akong umatras at nag-isip. Sa ginagawa ko, maaring hindi pumayag ang babaeng ito sa invitation ko sa kanila ni JL. Sampal? No, I'm not going to slap your boyfriend. Pagsisinungaling ko dahil yun na lang nakikita kong paraan para mapalapit sa babae. Yeah babe, Sai is my friend. Hindi niya ako sasampalin. Ganito lang talaga kami magbiruan. Kunwari sasampalin niya ako pero hindi naman niya itutuloy. At saka uunahan na kita. Baka mamaya magselos ka sa aming dalawa ni Sai. Magkaibigan lang kami. Sa tinurang iyon ni JL, ako'y natigilan. Ganoon ba niya kamahal ang babaeng to para paliwanagan niya ng ganoon na para bang ayaw na ayaw niyang mag-away sila? Really babe? I'm sorry. Akala ko kasi seryoso kayong dalawa eh. Tumingin sa gawi ko ang babae at kusang inilahad ang kanang kamay sa akin. She is so beautiful, sophisticated, and independent, unlike me. I'm Nichelle, JL's girlfriend. Tinanggap ko ang kamay ng babae na nakalahad pagkuway pilit ng humiti. I'm Sai, JL's friend. I want to know more about you, Sai, but we really have to go. Hope to see you again. Mga alis na ang mga ito nang pigilan ko sila. Wait, JL, nasabi mo na ba sa GF mo yung tungkol sa birthday party ko? Oh, so she's the one you're talking about last night, babe? Sure, Sai. We'll come to your birthday party. Yun lang at tuluyan ng tumalikod ng dalawa. Nauna na silang pumasok sa elevator at hinayaan ko na lamang. Hindi na ako sumabay sa pagbaba nila dahil alam ko masasaktan lang din ako.
Isang butil na naman ng luha ang kumawala sa kaliwang mata ko kung kaya't dali-dali ko yung pinunasan. Ang aga-aga mo naman akong pinaiyak. Lumanghap ako ng hangin bago tuluyang nilisan ng hotel na yun. Pumara ako ng taxi at nagpahatid sa bahay nila Azzy. Azzy, tawag pansin ko kay Azzy na ngayon ay nakalublob sa swimming pool. Napangiti naman ito at lumangoy patungo sa aking kinaroroonan. So balitaan mo ko, anong nangyari kagabi? Nang makaahon, kaagad niyang tanong sa akin. Wala, pero pumayag na yung babae sa naisip kong plano. Dadalo raw sila. And what is that plan? Seryoso ang mukha ni Asi na nagkaroon ng interes sa narinig. Yung birthday celebration ko sa resort nyo, itutuloy ko na. In-invite ko si JL at saka yung GF niyang si Nichelle. Really? Nakilala mo na personally yung girl? Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Asi. Tumango ako sa kanya at pasimpleng bumuntong hininga. Magkasama sila ni JL na natulog kagabi at kanina nang pauwi na ako, doon kami formal na nagkakilala. She's quite nice, overprotective kay JL. She's also beautiful. No wonder kung bakit siya nagustuhan ni JL. Tsaka isipin ko pa lang na magkasama silang natutulog, parang gusto ko nang sumuko. Kulang na lang, pumiyok ako upang mahalata ng tuluyan ni Asi na nasasaktan ako sa bawat katagang inilalahad ko rito. Oh, that hurts. Kapag nakita ko talaga yung JL na yun, naku, baka masampal ko yun sa mga pakulo niya. It's okay, Azzy. By the way, I want to say thank you. Thank you for being there for me, ah. Buong buhay ko kasi wala ko naging kahit isang kaibigan. At ngayon nandyan ka. Masasabi kong masarap nga pala talagang magkaroon ng isang kaibigang katulad mo. Sa sinabi ko, natawa si Asi tumayo. Come on, Sai. Tuturuan kitang lumangoy. Baka kasi mga paka sa resort sa birthday mo. Asi? Tawag ko sa atensyon ni Asi na ngayon ay may hawak-hawak na cellphone. Sai, saan ka galing? Lumapit ako rito at naupo sa kaharap na upuan. May binili lang ako sa labas. Tipid na sagot ko kay Asi. Ah, ganun ba? Nabagot ako kanina kasi si kuya lang yung kasama ko rito. Tapos hindi rin niya alam kung nasan ka. Sabay tayo ni Asi at tumungo sa kalapit na fountain. I have an idea. Sabay balik ng upo sa tabi ko na sabi pa nito. Ano yun? Maang na tanong ko rito. Hangout naman tayo mamaya oh. Nakaka-bored na dito, promise. Azzy, hindi pa ako nakakapagsalita nang muli itong magsalita. Minsan lang naman mag-bar tayo, isama natin si kuya. Hindi ko kasi. Hanggang 10 PM lang. After nun uwi na tayo. Tsaka hindi mo ba alam na nakakatanggal ng problema ang alak? Sa sinabi nitong yun, napaisip ako. Tama nga ito, naranasan ko na rin kasi yung uminom ng isang beses. Wala naman sigurong masama kung uminom ako. Ang mahalaga, mabawasan naman ang bigat na dinadala ko kahit na ilang oras lang. Kahit na pagkatapos ng gabi ay alam kong babalik na naman ang sakit. No, Azzy, hindi ko isusuot yan. Kasalukuyan ako nasa kwarto at nagbibihis nang pumasok si Asi at iniabot sa akin ng isang revealing dress na gusto nitong isuot ko. Nakapagbihis na ito't litaw na litaw ang ganda nito sa suot nitong damit. Ngunit heto nga at pinipilit ako nito na isuot ang damit na sa tingin ko, kaunting yuko ko lang, masisilipan na ako. Minsan lang to, Sai. Bakit hindi mo subukan? Paano ka makakalimot sa nakaraan kung hindi mo subukan ng mga ganitong klaseng bagay? Natigilan ako pag ko ay napaupo sa kama. Wala akong balak kalimutan ng nakaraan ko, Azzy. What I mean is maglibang ka kahit ngayon lang. Wala namang mawawala sa'yo kung magsuot ka ng ganyan, di ba? Sai, you're beautiful at huwag mong hayaang paglipasan ka ng panahon. Come on, Sai, sayaw tayo. Pasigaw na muling aya ni Asi sa akin na muli ko namang tinanggihan. Nanatili lang ako nakaupo sa table na pinili namin ni Asi. Sobrang lakas ng tugtog na halos mapapaindak ang lahat ng nasa loob. Ngunit hindi ako. Nakadalawang shot pa lang naman ako ng alak kung kaya't hindi pa ako tinablan. Ayaw kong tumayo mula sa kinauupuan ko sapagkat napilitan akong isuot ang damit na pilit na ipinasuot sa akin ni Asi. Napapansin ko rin ang ilang kalalakihang panayang lingon sa gawi ko kung kaya naaalibadbaran ako. Naalala ko yung gabing binuhat ako ni JL sapagkat natapilok ako. Ang gabing nakita ko siyang may kasama ng ibang babae. Sa mga isiping yun, hindi ko napapansin na panay na pala yung lagok ko ng alak. Hindi ko namamalayan na unti-unti na ako natatamaan ng alak hanggang sa kusang tumayo ang aking mga paa at tinungo ang dance floor.
Sumayaw ako, nakisabay sa mga lalaki at babaeng nagsasayawan. Wala na akong pakialam sa paligid hanggang sa napalingon ako sa lalaking nasa bandang kanan ko na sumasayaw rin. It was JL. Lumapit ako rito, ngunit napansin ng lalaking nasa kaliwa ko lang din at si JL din yun. Nagpalinga-linga ako sa paligid at lahat ng lalaki naroon ay si JL hanggang sa hindi sinasadyang napatumba ko, ngunit bumagsak sa mga kamay ng isang lalaki nakasuot ng kulay puting polo. Si JL pa rin. Nakatingin siya ngayon sa mukha ko at ganoon din ako sa kanya. Miss na kita. Sabay haplos ko sa mukha ni JL, ngunit hindi ko man lang narinig na nagsalita siya. Sa halip, pasimple niya akong inakay patungo sa kung saan. Huli na, nang mapagtanto ko kung saan ako dinala ng lalaki ngayon ay itinulak ako sa kama. Dim lamang ang ilaw sa loob ng silid na yun, kung kaya pilit kong inaaninag ang taong inaakala kong si JL. Plus the fact na lasing ako ng mga oras na yun. Ilang saglit pa, naramdaman kong umibabaw sa akin ng lalaki at takma sana akong hahalikan nang may biglang kumatok ng malakas sa pintuan. Malakas na napabuntong hininga ang lalaki pag ko ay tinungo ang pintuan. Pagkatapos nun, hindi ko na alam kung anong nangyari sa labas ng silid na yun. Nanatili lamang ako nakahiga sa kama sapagkat gustuhin ko mang bumangon, hindi ko naman magawa. Nahihilo ko at nadagdagan lamang yun sa kulay pulang ilaw na nasa silid na yun. Napatingin ako sa gawin ng pinto at nakita si JL. He is now wearing a black leather jacket. Aninag ko sa dim light ang seryosong mukha niya na nakatingin ng diretso sa akin. How I miss him so much. Wala akong nagawa kundi ang paanas na banggitin lamang ang kanyang pangalan hanggang sa pinilit kong bumangon upang lumapit sa kanya. Ngunit bago pa ako makahakbang ng isa, ay nahilo ko't muli sanang babagsak, ngunit mabilis na nasaloko ni JL. Nasa mga bisig ako ngayon ng lalaking siyang gustong gusto kong makita at makasama. In an instant ay nasa mga pisngi na ni JL ang kaliwang palad ko at maingat na hinahaplos yun. Please, kahit ngayon lang, be him, be the man I love. Pabulong, ngunit sapat na upang marinig ng lalaki may hawak sa baywang ko ng mga oras na yun ang aking mga sinabi. Hindi siya nagsasalita. Samantalang ako, ninanamnam ang pagkakadikit naming yun. Naririnig at nararamdaman ko ang tibok ng puso ni JL. Palakas iyon ng palakas habang nagkakatitigan kami. Hanggang sa unti-unting lumapat sa labi ko ang kanyang mga labi. At dahil doon, kung kaya't kusang pumikit ang aking mga mata, biglang umalab ang init sa katawan ko. Napakapit ako sa batok ni JL at hinayaan siyang lakbayin ang aking nakaawang na labi. Isang ungol ang kumawala sa lalamunan ko nang pakiramdam ko. Tuluyan na ako nadala sa halik na pinagsasaluhan namin ni JL. Napahiga ako sa kama at yumakap sa kanya. Ngunit napamulat ako nang maramdaman ng bahagyang paglayo na mukha ni JL sa mukha ko. Mapupungay ang mga matang tinitigan niya ako. Pakiramdam ko'y bigla akong pinagpawisan sa pagkakalapit naming yun. Hanggang sa muli kong naramdaman ang kanyang mga labi. Maingat ang bawat halik niya. Tila ba, tinutokso ko sa kanyang bawat galaw hanggang sa maramdaman ko ang kanyang kamay na naglalakbay sa aking bewang. Kinakapos na ako sa paghinga sa excitement na nararamdaman ko. Ramdam kong ganoon din ang nararamdaman ni JL na mga oras na yun. Ramdam ko na rin kasi ang kanyang pananabik at mas lalong ramdam ko ang pagmamahal niya ng mga sandaling yun. Kumawala ang isang butil ng luha sa aking kaliwang mata. Masaya ako sa mga nangyayari. Hindi ko inisip kung totoo nga bang nangyayari yun o hindi. Kung si JL ba talaga ang lalaking kasama ko ng mga oras na yun. Dahil nga lasing ako, pero wala na akong pakailan pa. Puso ko na mismo ang nagsasabi na ang lalaking pinakamamahal ko ang kasama ko ng mga sandaling yun. Pakiramdam ko kapag kasama ko siya'y ligtas ako at hindi niya hayaang ako'y masaktan. Hanggang sa maramdaman ko ang kanyang mainit na mga labi na bumaba sa aking leeg. Mahal na mahal ko siya. Siya lang ang lalaking mahal ko at ng mga sandaling yun, ramdam ko ang pagmamahal niya. Ramdam na ramdam ko. Then after what happened, umalis na siya sa silid na yun at iniwan ako nakatulala. Is he really JL? O baka dala lang iyon ng aking kalasingan? Bahagya nang nawala ang aking kalasingan. Hindi ko magawa ang mag-react na mga oras na yun. Tila biglang na blanko ang aking isipan. Hindi ko alam kung tama ba ang mga nangyari. Dahan-dahan akong bumangon at hinagilap ang aking damit. Isa-isa ko yung sinuot nang wala pa rin ako sa aking sarili.
Maya-maya pa, humahangos na pumasok si Asi sa loob ng silid na yun. My God, Sai, what happened to you? Why are you here? Sunod-sunod na naging tanong ni Asi na batid kong nag-aalala sa akin na hindi ko magawang sumagot nang daluhan niya ako sa kama. Kanina pa kita hinahanap. Sino bang nagdala sa'yo dito? Alam mo, mabuti na lang at may lalaki nagturo sa akin kung nasan ka. Katakatakang gumising ako na hindi man lang nakaramdam ng kahit na konting pananakit ng ulo. Maaga rin ako nagising kahit na late na kami nakauwi ni Asi kagabi. Pagkatapos ng nangyari dun sa bar, kaagad na kaming umuwi. Mabuti na lang at hindi nalasing si Asi dahil kung nalasing siya, siguradong natulog kami sa kung saan. Hindi rin siguro niya ako nahanap sa silid ng bar na yun. May natatandaan ka ba sa nangyari sa'yo kagabi? Biglang bungad na tanong sa akin ni Asi nang pumasok ito sa kitchen kung saan ako nakaupo. Lahat naman natatandaan ko. Tipid na sagot ko rito. Bakit ka nga ba napunta sa silid na yun? Sabay upo sa kaharap na upuan na muling tanong ni Asi. May lalaki nagdala sa akin dun. Si JL. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Asi sa narinig mula sa akin. What? So si JL ang lumapit sa akin kagabi para sabihin kung nasan ka? Lumapit siya sa'yo? Interesadong tanong ko. Oo, but si JL ba talaga yun? I mean, hindi ako sure eh. Oo, nakita ko na siya pero ang lalaking kagabi, hindi naman yata siya yun. Bakit? Ano bang itsura ng lalaking lumapit sa'yo? Asi POV. Sa naaalala ko, mahaba yung buhok ng lalaking lumapit sa akin kagabi. Kitang-kita ko ang pagkagat ni Sai sa pang-ibabang labi niya nang marinig ang description ko sa lalaking iniisip niyang si JL. Ibig sabihin, hindi si JL yung kasama ko kagabi. Hindi siya ang... Saglit itong huminto sa pagsasalita at napangiwi. What? What do you mean by that? Sai, is there something happen? Hindi ko na natapos ang sasabihin nang magsalita siya. We made love last night. Muling nanlaki ang mga mata ko sa narinig mula sa kanya. Like what da? Ew, I mean, nakipag-anuhan si Sai sa isang... Never mind. Bakit ka naman pumayag? Ganon ka ba kalasing para magpatianod sa gusto ng lalaking yun? Nawala ako sa sarili, basta ang tingin ko sa kanya, siya si JL, kaya ako nagpadala sa pangungulilang nararamdaman ko kagabi. Napabuntong hininga ko at gustong matawa. Ang kaibigan ko'y nagpagamit lamang sa kung sino mang lalaki. Then, wala ka na magagawa. All you have to do is to accept the fact. Napahawak naman siya kaagad sa kanyang ulo na para bang nagsisisi at nandidiri sa nangyari kagabi. Alam kong sobrang pagsisisi ang nararamdaman niya. Sai POV. Sai, ano bang kabaliwan ang ginawa mo? Pakiramdam ko tuloy, nagkasala ako kay JL. Bakit mo naman iisipin na nagkasala ka kay JL? Hindi mo ba naisip na ilang buwan ka na niyang natitiis? Sai, kung mahal ka ni JL, hindi ka niya iiwan na ganyan. Kung mahal ka ng isang tao, hindi ka niya susukuan. Hindi ka niya magagawang iwanan at mas lalong hindi ka niya hayaang mangulila sa kanya. Sa isiping iyon, ay nasaktan ako. Bakit nga ba ngayon ko lamang naisip yun? Ang unfair lang kasi ang bilis niyang sumuko. JL, babalik ka pa ba sa akin o hindi na? Kasi kung babalik ka pa, hihintayin kita. At kung hindi na, hihintayin pa rin kita. Kahit na ang bilis mong sumuko sa akin, hindi ako susuko na hintayin kang bumalik sa akin. Tawanan kami ng tawanan ni Asi nang umahon sa pool. Yung talagang unang beses na sinubukan kong lumangoy. And it was great. Medyo marunong na ako kahit papaano. Pumasok na kami sa loob ng bahay upang magbihis. Saglit kong nakalimutan na may kasamang ibang babae si JL ng mga oras na yun. Tumuloy muna ako sa bathroom bago tuluyang nagbihis. Nagbanlaw ako ng katawan pag ko ay nagbihis na. Nang matapos ako, kaagad kong hinagilap ang blower na naroon upang magpatuyo ng buhok. But suddenly, tumunog ang phone ko na nasa tabi lang ng lampshade na kalagay. I answered the call only to realize na iyon pa rin ang taong laging nag-iistorbo sa akin. He's using the same number na lagi niyang ginagamit tuwing binubulabog niya ako. And till now, wala pa rin akong ideya kung sino ba ang taong ito. At kagaya ng laging nangyayari, walang sumasagot sa kabilang linya at sadyang pinapakinggan lang talaga ng tao sa likod na yun ang aking boses. After a minute, binabana nito ang tawag. As I expected, nakatanggap ako ng mensahe ilang segundo bago natapos ang tawag na iyon. Hey, how are you? Yun ang mensaheng nabasa ko galing dito. Saglit ako nag-isip at nagdalawang isip
kung magre-reply ba ako o hindi. But then sa huli, pinili kong mag-reply. I'm good. Then I clicked the send button. Ilang saglit na paghihintay, muli itong nag-reply. Bakit hindi kaya lumabas ng bahay ngayon? Napailing ako sa nabasa. So inaabangan niya ako? Bakit naman? Nakalimutan mo na ba, Sai? Nung sinabi niyang secret admirer mo siya? Sa hindi malamang dahilan, mas lalo ako naging interesado sa katawan ng tao ngayon ay katext ko. Isang ideya ang pumasok sa aking isip. Bakit? Miss mo ba ako? Habang naghihintay ng reply nito, tinuloy ko na ang pagpapatuyo ng buhok ko. Pero ilang saglit lang, muli kong ibinaba ang blower sapagkat narinig ko na nag-reply nga ito. Dali-dali kong binuksan ang mensahe at I miss you so much. Pagkabasa ko nun, biglang tila may paru-parong nagsiliparan sa sikmura ko at hindi ko napigilang umiti nang sa muli bigkasin ko ang mga katagang yun. Pero naisip ko, isang kabaliwan ang makipag-usap sa taong una pa lang hindi ko nakilala. Wala akong ideya kung sino to at kung mabuti nga ba ang hangarin to sa akin. Sa huli, hindi ko na lamang nireplyan ang text ng estranghero. Nagsasayang lang ako ng oras sa kanya. Tinuloy ko na lamang ang pagpapatuyo ng buhok ko tsaka muling bumaba upang makipagkwentuhan kay Asi. Malapit na rin kasi ako umuwi pagkatapos ng aking birthday. Pagkatapos lang talaga ng party ko, talagang aayaw na ako. Nakakapagod ng mag-isip kaya bahala na sila. Oo, masakit sigurado yun. Pero naranasan ko ng magpakatanga at maghabol dati, kaya ipinapangako ko na hindi ko na ulit gagawin pa yun. Naawa na kasi ako sa sarili ko. Nagising ako sa sunod-sunod na pagtunog ng aking cellphone. Kanina pa pala may tumatawag sa akin at noong tignan ko yun ay napabuga ko ng hangin sapagkat galing sa estranghero ang mensahe. Psst, san ka? Bakit hindi ka nagre-reply? Are you okay? Mag-reply ka nga. Hindi ka pa nakauwi? Gabi na. Hindi ka pa nakauwi? Asan ka ba? Sai, nasan ka ba? Ano ba, sumagot ka nga. Pinag-aalala mo talaga ako, no? Sai, nasan ka? Nasan ka ba talaga? Nakita kong umalis ang kaibigan mo. Sumama ka ba? Bakit hindi kita nakita? Nasan ka? Hindi kayo magkasama? Please, mag-reply ka naman, oh. Yan ang mga mensahe na nabasa ko galing sa estranghero. Hindi ko napansin na nakatulog pala ako. Si Asi kasi may pinuntahan at hindi na ako sumama. Naiwan na lang ako sa bahay nila. Pero bakit gano'n na lang kumagalala sa akin ng estrangherong yun? Bakit tila inaalam niya ang bawat galaw ko? Sino ba talaga siya? Hanggang sa mapayuko ako sa cellphone na hawak ko kung saan nakita ko ang litrato ng lalaking pinakamamahal ko. Sa makalawa na ang birthday ko. Sa makalawa, magkikita kami ulit. Masakit yun, alam ko, kasi kasama niya yung babaeng mahal niya. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa ba yun. Hindi na siguro. Isipin pa lang kasi na binigay ko yung sarili ko sa lalaking hindi ko kilala. Isang malaking kasalanan na. Masyado nang komplikado ang lahat, kaya hindi na siguro ako aasa. Wala na rin naman eh. Nadungisan ako ng ibang lalaki at hindi ko na kayang bumalik pa kay JL sa mga maling nagawa ko. Hahayaan ko na siyang maging masaya. Kinakabahan ako ng mga oras na yun. Nandito kami sa resort kung saan magse-celebrate ng simpleng birthday party ko. Pagmamay-ari nila Asi ang resort na to at kasama rin namin si Teo. Kami-kami lang naman kasi at tanging hinihintay na lang namin ay ang pagdating ni JL at ng kanyang GF. Humugot ako ng malalim na hininga nang sa ganoon, bahagyang kumalma ang puso ko na kanina pa kinakabahan. Natatakot akong muling makita siya na may kasamang ibang babae. Natatakot akong muling masaktan na makita siyang may ibang babaeng pinapahalagahan. Nakakatakot maramdaman muli yung sakit. Maya-maya pa, nakita ko na nga ang pagdating ng lalaking siyang tanging laman ng puso't isip ko. Kaagad ako napalunok nang makitang wala siyang kasama. Nagtaka ko kung bakit tila mag-isa lang yata siya. Kaagad na inilibot niya ang mga mata hanggang sa mamataan niya ako't nagawa niyang humakbang palapit sa akin. Pinili kong umakto ng natural nang sa ganoon hindi niya mahalata ang kabang nararamdaman ko. Seryoso ang mukha niya at diretso ang tingin sa akin. Hindi niya ako nagawang batiin at hindi ko alam kung bakit ganoon na lamang siyang makatitig sa akin. Hanggang sa biglang sumulpot si Asi kung kaya formal kong ipinakilala sa isa't isa ang dalawa. Kaagad namang nagkamay ang mga ito at nabasag ang anumang tensyon na kanina lamang na magitan sa amin ni JL. Para akong sinasakal sa hindi malamang dahilan. Gayunpaman, masaya ako kasi dumalo siyang mag-isa
Ano man ang dahilan niya kung bakit hindi niya naisama yung GF niya. Wala na akong pakialam. Ang mahalaga'y makasama ko siya kahit sa huling pagkakataon man lang. Naupo ako sa mesa kung saan naroon ang mga inihanda naming pagkain. Mayroong alak doon at ayaw paawat ni Asi sapagkat gusto raw nitong uminom naman kami. Hinayaan ko na lamang ito sa kung anumang gusto. Naupo naman si Teo sa tabi ko habang nasa harap namin si JL. Siguro'y nag-aalangan itong magsalita kung kaya ako na ang nagbukas ng usapan. Bakit hindi mo kasama yung GF mo? Biglang tanong ko sapagkat masyado ng tahimik at nakakailang na. Ayoko na kasing mapagod pa siya rito kaya ako na lamang mag-isang pumunta. Sagot nito na seryoso pa rin ang muka. Ilang saglit pa, may inabot na regalo sa akin si Asi. Batid kong ramdam din nito ang tensyon sa aming apat. Kaya naman, iniliis nito ang usapan. Maging si Teo inabutan ako ng munting regalo na akin namang tinanggap. Kailan kayo nagkakilala ni Sai pare? Nagulat ako sa naging tanong na iyon ni JL kay Teo. Nakipagtitigan pa siya sa lalaking tahimik lamang na nasa tabi ko. Matagal na kaming magkakilala. Ako na sana ang sasagot, ngunit pinutol ni Teo ang anumang sasabihin ko. Nito lang, pero wala naman sa tagal ang pagkakakilala no? Kahit na unang beses lang kayo nagkakilala, kung tinamaan ka, tatamaan ka talaga sa isang babae. Sagot ni Teo na nakipagtitigan kay JL. Kumunot naman ang noo ko sa mga naging pag-uusap ng dalawang lalaki. No wonder, hindi na talaga nagbago yung GF mo. Mabilis pa rin siyang mapa-oo. Bahagyang nanlaki ang mata ko sa sinabing iyon ni JL. Nasaktan ako kasi nung naging kami, 1 linggo lang niya ako niligawan. Pero iba naman kasi, mahal ko siya kaya hindi ko na pinatagal pa yung panliligaw niya. Samantalang si Teo, hindi ko naman totoong BF, kaya nasaktan talaga ako. Iniinsulto mo ba si Sai? Sasabi lang ako ng totoo. Sana wag niyang gawin sa iyo ang ginawa niya sa akin. Magaling kasing umarte yan eh. Magaling magkunwaring mahal ka pero ito lang masasabi ko. Hindi siya nakukontento. Tama na. Biglang tayo ko sapagkat hindi ko na kaya ang mga pinagsasasabi ni JL. Ganun palang tingin niya sa akin. Kaya niya ako nagawang ipagpalit hanggang sa makita ko siyang bahagyang umiti na para bang nanunuya samantalang ako nagbabadya na ang luha sa mga mata. Alagaan mo yung GF mo pare. Hirap ng malingat ka at binibigay ang sarili niya sa iba. By the way, may tanong lang ako. Kung sakali bang magbunga yung nangyari sa amin nung nakaraang gabi, handa mo pa rin siyang panindigan? Napasinghap ako. Maging si Asi na nakahawak sa braso ko ay napasinghap. Natigil kaming lahat sa sinabing yun ni JL. Napalunok ako. Siya ang lalaki na kasiping ko ng gabing yun. Siya pala talaga yun. Gusto kong magsaya pero hindi ko magawa. Masyadong masakit ang mga salitang binitiwan niya sa akin. Sa araw pa mismo ng birthday ko, pinamukha niya sa akin kung ano yung tingin niya sa akin at iyon ang masakit. Hindi na nagawang magsalita ni Asi at Teo nang mabilis akong umalis sa kinauupuan at tumakbo palayo ron. Gusto kong magulgol ng iyak. Gusto kong mapag-isa. Ito na yata ang pinakamasakit na araw para sa akin. Ang marinig na tila isa lamang akong kaladkaring babae sa paningin ng lalaking mahal ko. Bakit niya nagawa yun? Bakit? Dahil ba sa hindi na ako mahalaga? Kaya niya ako nagawang insultuhin ng ganun? Para akong mababalo nang huminto sa parte ng resort kung saan walang masyadong tao. Doon ko ibinuhos lahat ng galit na nararamdaman ko. Lahat ng sakit na ininda ko, pinili kong iiyak na lamang. Yugyug ang balikat ko sa pag-iyak. Siya lang ang lalaking pinagalayan ko ng lahat pero aalis na ako. Napalingon ako nang may magsalita. Nakita kong si JL yun at papalapit sa aking kinaroroonan. Ni hindi ko piniling punasan ng luhang ng gilid sa aking pisngi. Nanlalabo ang mga mata ko sa dami ng luhang lumalabas sa akin. Ganun ba talaga katindi ang galit mo sa akin para insultuhin mo ko ng ganun? Alam mong ikaw lang ang lalaking mahal ko. Kung tungkol ito sa ex ko na nakita mong kasama ko nun, bakit kaya hindi mo subukang tanungin man lang ako? Hinayaan mo lang sana ako magpaliwanag. Masakit lang isipin na wala kang tiwala sa akin. Bumabase ka lang sa kung ano lang yung nakita mo. JL, nagbago yung tao. Bakit kaya hindi mo subukang i-search man lang sa social media para malaman mo na mali yung iniisip mo? Para malaman mo kung ano at sino ngayon ang ex ko. JL, bakla siya. Pusong babae siya kaya kami naghiwalay. At kahit kailan, hindi kami magbabalikan. Napatda siya sa narinig. Halos hindi niya magawang kumilos sa mga sinabi ko. Napakasimple lang naman sana ng problema namin pero pinili niyang palakihin yun.
Pinili niyang layuan ako dahil lang sa nakita niyang magkasama kami ng ex kong trans woman na ngayon. Ano? Nagulat ka? Kasi hindi mo ko pinakinggan. Hindi mo gusto na pakinggan ako kasi wala kang tiwala sa akin. O baka gusto mo lang talagang maghanap ng iba. Kinuha mo lang yung pagkakataong yun para iwanan mo ko ako yung masisi sa hiwalayan natin. Kaya nga may JF ka na ngayon, di ba? Sana alam mo na ikaw ang dahilan ng pagpunta ko rito. Sana alam mo na sinadya kong pagsilosin ka lang kay Teo kahit na peke lang yung relasyon namin. Pero nung saysay, kahit pa malaman mo tapos na. Masyado na ako nagpapakatanga. Hindi na kita pipilitin pang balikan ako. Hindi na ako maghihintay pang bumalik ka. Salamat kasi binigay mo yung pinakamasayang birthday sa buhay ko. Yun lang at tuluyan ko na siyang tinalikuran. JL's POV. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa nang marinig ang mga salitang binitiwan ni Sai sa aking harapan. Kitang-kita ko yung sakit na nararamdaman niya sa mga sinabi ko. Mga salitang nasabi ko na hindi ko man lang pinag-isipan. Oo, nasabi ko yun dahil nadala lamang ako sa matinding selos. Selos dahil hindi ko kayang tanggapin sa sarili ko na makita ko siya ulit na may kasintahan na iba. Simula nang makita ko siya sa hotel nung gabing dinala ko siya sa hotel room, hindi na ako natahimik pa. Inaamin kong binalak ko talaga siyang kalimutan, kaya ako nagawang ibaling sa iba yung atensyon ko. Kaya ako nagawang manligaw sa ibang babae, kahit pa iisang babae lang naman yung laman ng puso't aking isipan. Mula ng gabing yun, sinundan ko na si Sai. Maging sa bar na pinuntahan nila ng kaibigan niyang si Asi, naroon ako. Nakita ko pa nga siya noon na hinila ng isang lalaki at dinala sa isang pribadong silidon. Kung kaya, sinundan ko siya. Halos mabugbog ko yung lalaking yun dahil sa alam kong anong gusto niyang gawin sa babaeng mahal ko. Nung pumasok ako sa silid, hindi ko na nagawang kontrolin ang aking sarili at may nangyari sa amin. Bagay na labis kong ikinatuwa. Pinaramdam ko sa kanya ang halaga niya ng gabing yun. Pinaramdam ko sa kanya ang labis-labis kong pangungulila. Hanggang sa iniwan ko siya at naghanap ng maaari kong utusan para ipaalam sa kaibigan niya kung nasaan siya. Hindi na ako nagbago. Kung gaano ako kapraning sa kanya noon, ganun pa rin ako. Wala akong bagay na hindi inalam sa kanya. Maging ang cellphone number niya, kabisado ko kaya nagagawa ko pa rin siyang i-text at tawagan para lamang marinig ang kanyang boses. Bakit nga ba hindi ko siya hinayaang magpaliwanag? Bakit hinayaan kong masira ang relasyon naming dalawa sa maling akala? Ang laki kong tanga at mas lalo ko lang pinalala ang sitwasyon sa mga sinabi ko sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ganoon ako. Ayoko siyang mapunta sa iba kaya nagagawa ko siyang siraan. Alam kong mali pero gusto ko ako lang. Ako lang dapat ang lalaki sa buhay niya. Sinira ko yung kaarawan niya. Araw na dapat pinasaya ko siya. Bakit ko nagawa yun? Kung pwede ko lang sanang ibalik ang oras, ginawa ko na. Hindi sana ako nasasaktan ng ganito ngayon. Kasalukuyan ako nag-iisip sa silid na inuupahan ko. Iniisip ko ngayon kung paano ko makakausap ulit si Sai. Pagkatapos kasi ng birthday niya, hindi ko na siya makontak. Inamin ko na rin sa mga message ko sa kanya na ako yung mystery caller niya pero walang kahit na anong response. Pumunta rin ako sa bahay ng kaibigan niya ngunit hindi ko na siya namataan pa ron. Iniwasan din ako ni Asi at hindi sinasagot ang lahat ng aking mga tanong. Sa puntong yun, alam kong umuwi na ng Negros si Sai. Kung wala na siya rito, tiyak na umuwi na siya sa lugar namin. Hindi na ako nag-isip pa at kaagad ako nagpasya. Kailangan kong umuwi para makita siya ulit, para masabi sa kanya ang tunay kong nararamdaman, para humingi ng tawad sa kanya sa mga pagkakamaling ginawa ko. I have to win her back no matter what. Nakauwi na ako't lahat, hindi ko pa rin nahahanap si Sai. Pumunta na ako sa kanila ngunit ang sabi sa akin ng mga magulang niya, hindi raw siya umuwi ron. Tinanong ko kung tumatawag ba sa kanila at sinabing oo naman daw, ngunit hindi raw niya sinasabi kung nasan siya. Nagmamakaawa na ako para lamang ibigay sa akin ang bagong number ni Sai nang sa ganun matawagan ko din siya. Hindi ko inaasahan na sa kabila ng nangyari sa amin ni Sai, nagawa pa rin ipagkatiwala ng kanyang ina ang number niya sa akin. Tuwang-tuwa ako na magawa ko siyang tawagan ngunit walang sumasagot. Nakailang tawag na ako ng mga oras na yun ngunit wala talagang sumasagot sa kabilang linya. Hanggang sa isang gabi, gulong-gulo na ako. Halos mabaliw na ako kakaisip. 3 buwan na rin ang lumipas at hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Masyado na akong desperado na makita ulit si Sai, na malaman kung anong kalagayan niya. Hindi ko nakakayanin pa kapag tumagal pa na hindi ko siya nakikita. Kung kaya ay masasabi kong isang milagro nang mag-chat sa akin ang pinsan niyang babae.
Naawa na raw ito sa akin kaya nagawa nitong sabihin sa akin ang tunay na kinaroroonan ni Sai. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at kaagad kong tinungo ang lugar na sinasabi nito. Kapwa na paawang ang mga labi namin ng babae sa harap ko. Nasa harapan ako ng pinto ng isang may kaliitang bahay na siyang sinabi sa akin ng pinsan ni Sai na kanya raw inuupahan. Kaagad na kumabog ng napakalakas ang aking dibdib nang masilahin ko ang mukha niya. How I miss her so much. Kaya naman hindi ko napigilan ang aking sarili at nagawa ko siyang yakapin ng mahigpit na siyang kanyang kinagulat. Kakaiba ang nararamdaman ko at bahagya ako napayuko sa kanyang tiyan nang kumalas ako sa yakap sa kanya. Nagtatanong ang aking mga mata nang akma niya akong pagsara ng pinto, ngunit mabilis ko siyang napigilan. Pumasok siya sa loob at sumunod ako rito. Natutuwa ako, sigurado kong buntis siya at base sa laki ng kanyang tiyan, sigurado kong 3 buwan na yun. Alam kong ako yung ama ng batang dinadala niya. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong niya na hindi nagawang humarap sa gawi ko. Sai, gusto kitang makausap pero pwede bang sabihin mo sa akin na halata namang buntis ako, hindi ba? Wag na wag mo lang sasabihin na pagdududahan mo ko sa ama ng batang dinadala ko at isusumpa kita. Kusang gumuhit ang tuwa sa aking muka sa mga narinig mula sa kanya. Alam kong ako yung ama ng batang yan. Kung iniisip mong pag-iisipan kita ng hindi maganda, nagkakamali ka, Sai. Nandito ako para suyuin ka, para sabihin sa'yo na nagsisisi na ako sa lahat ng mga sinabi ko, sa lahat ng maling hinala ko sa'yo. Sai, simula nun hanggang ngayon, ikaw lang ang... Natigil ako nang bigla na lamang siyang maduwal at tumakbo sa kalapit na lababo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kaya naman kaagad ko siyang nilapitan. Natataranta ako ng mga oras na yun at nag-aalala ko na baka kung ano nang mangyari. Panay ang hagod ko sa kanyang likod hanggang sa huminto siya sa pagsusuka. Tumungo siya sa kalapit na upuan at saka nangihinang na upo ron. Naawa ako sa kanya. Marahil ay dala lamang iyon ang kanyang pagbubuntis. Nakukonsensya ako 3 buwan ko siyang hindi nadamayan. 3 buwan niyang hinarap mag-isa ang hirap ng pagbubuntis. Kaya naman, kusang tumulo ang aking mga luha. Sai, bakit hindi ka Gusto kong kumain ng barbecue. Natigilan ako sa sinabi niya pag ko ay napangiti. Kakaiba sa pakiramdam ang ganoon at natutuwa ako kung kaya kaagad ako lumabas upang maghanap ng pwedeng bilhan ng barbecue. Lahat ng klase ng barbecue binili ko para naman wala siyang masabi. Nang makabalik ako, muli siyang naduwal ng maamoy ang barbecue na daladala ko. Natigil naman ako at inilapag iyon sa kalapit na mesa, tsaka ako siya muling nilapitan. Ayoko na pala niya ng baho, ilayo mo nga yan. Bilhan mo na lang ako ng ice cream at hindi mawawala yung sama ng pakiramdam ko kapag hindi ko nakain yung hinihingi ng sikmura ko. Reklamo niya sa akin, imbis na mainis, nagawa kong umiti. Ganoon pala ang pakiramdam ng may asawang buntis. Tumalima na lamang ako sa utos niya at binili ang lahat ng flavor ng ice cream. Hanggang sa makabalik ako, nadatnan ko na siyang nakahiga at himbing na sa pagtulog. Gusto ko man siyang gisingin, hindi ko na ginawa. Nakampante na lamang ako sa pagtitig sa kanya. Maraming bagay ang umuuko pa sa aking isip, kagaya ng magiging anak namin. Kung mapapatawad pa ba niya ako at kung maayos pa kaya ang meron kami. Sana lang talaga dahil kung hindi ko na magagawa pang magsaya. Nang magising si Sai, mukhang ayos ng pakiramdam niya. Sinabi na rin niyang handa na raw siyang makipag-usap sa akin. Wala rin naman kasi akong balak na umalis pa ron hanggat hindi ko siya nakakausap. Ako na ang bumukas sa usapan namin. I'm sorry, patawad dahil hindi kita hinayaang mag-explain nun. Patawad kasi nadala lang ako ng selos ko kaya ako nagawang sabihin ng mga bagay na iyon sa'yo. Sorry kung akala mo naghanap ako ng iba, Sai. Pero sa maniwala at sa hindi ko mahal si Nichelle. Laro-laro lang ang meron kami noon. Masama na akong masama pero ginawa ko siyang rebound para lang kalimutan ka sana pero hindi ko nagawa. Oo, kasama ko si Nichelle pero mukha mo yung nakikita ko. Ikaw lang ang laman ng puso at isip ko, Sai. Please, patawarin mo ko. Handa kong gawin lahat para lang mapatawad mo. Pakiusap, bumuo tayo ng sariling pamilya. Huwag mong hayaang mawalan ng ama yung batang dinadala mo at ayoko maranasan niyo yung mga naranasan kong lumaki na walang ama. Mahal na mahal kita, mahal ko. Please, bumalik ka na sa akin. Akin ka na lang ulit. Handa kong pakasalan ka kahit anumang oras. Huwag ka lang lumayo sa akin kasi hindi ko nakakayanin pang mawalay sa akin ng mag-ina ko. Ikaw na ang buhay ko. Kayo nang magiging anak natin. Sino ko para hindi magpatawad sa ama ng magiging anak ko?
Masaktan man ako'y walang nagbago. Kahit paanong sakit yung idulot mo sa akin, ikaw pa rin naman ang may namahal ng lintik na pusong to. Sa sinabi ngayon ni Sai, mas lalo ko napangiti. Na-miss ko siya ng sobra, lalo na ang mga simpleng bagay na hindi niya alam na ikatutuwa ko. Iuwi mo ko sa bahay, JL. Kaya lang naman hindi umuwi kasi ayoko makita nila mama yung kalagayan ko na walang ama yung batang dinadala ko. Ngayong nandito ka na, harapin mo yung lahat ng consequences ng mga ginawa mo. Kaya mo ba yun? Kaagad akong tumango sa sinabi niya, tsaka siya sinugod ng yakap. Mahigpit na yakap na tila ba, ayoko na siyang pakawalan pa. Hanggang sa maramdaman kong inaamoy-amoy niya ang leeg ko at sinabing gustong gusto raw niya ang aking amoy. Pinanggigilan niya ako ng gusto at mukhang ang batang dinadala niya ay nakilala ako. Bahagya ako lumuhod kapantay ng tiyan niya. Hindi magtatagal, magiging ganap na ama na ako. I love you, mahal ko. Pabulong na saad ko sa ina ng magiging anak ko. Tumayo ako at hinaplos ang kanyang pisngi. Mas mahal kita, JL ko. At nagawa ko siyang halikan sa kanyang mga labi. Walang katulad na tuwa ang naramdaman ko. Hindi na ako makapaghintay na pakasalan si Sai at maging akin siya habang buhay.